Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At ito nga mga kababayan, nako, sindikato na diskubre ni Colonel Mungao dahilan ng pagbawi ng suporta. Na yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Ang sabi po ng Pangulo, So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, no? Eto, pasadahan po muna natin itong sinasabi dito ni President Trump. President Trump mga kababayan, no? Meron pong statement, okay? Mukhang bagay na bagay po ito sa ating sitwasyon dito sa Pilipinas mga kababayan. Sabi po kasi dito ni President Trump, mga kababayan, politicians addicted to drug are not allowed to lead. I will have you arrested just like I did with Venezuela's President Maduro. Ito, nagbanta po si Trump mga kaubayan. Quit drugs already for the sake of the youth's future. Diba? Pinagbabantaan na po ni Trump mga kababayan ang mga adiktos na mga presidente ng iba't ibang bansa. Magagaya daw po sila sa Venezuela's president na si Maduro, baka dukutin din. Diba? Aarestuhin din kayo. Kaya marami po mga kababayan ang nagtatanong, magagaya ba ang Pilipinas sa Venezuela's president? Naaarestuhan rin ng US mga kababayan. Pero sabi ng iba, hindi malabong mangyari yan kasi si President Bongbong Marcos Jr. ay sunod-sunuran naman sa US. Si Maduro kasi, he is against US, no? So, yan, malabo talagang mangyari yan. Pero kung sa pagiging addictus, no? Anyway, walang makakapagsabi. Everything is possible, di ba? Maybe someday, no? Maaresto, no? At madala rin sa US. Nako po. Kung kayo po ang tatanungin mga kaubayan, payag po ba kayo? For example, yung presidente ng Pilipinas, aarestuhin po ng US government, no? Because of about no related sa droga. Just comment down below mga karibin natin ano man po ang inyong opinion dyan. At eto, pasadahan po natin si Auntie Claire mga kaubayan na huli na naman pong nagsisinungaling. Nako, eto, pakinggan po natin to mga kaubayan at bigyan po natin ng reaksyon. tinanong po siya, Sir, Mr. President, tinatanong po tayo kung ano po yung reaction natin doon sa sinasabing impeachment complaint na isasampal. Umano yata ng mga kabayan lang. February, Apo. Ang tugon po ng Pangulo sa atin ay ititreat niya po ang kasong ito, complaint ito, para pagtreat po niya sa flood control project. Meaning, Managot ang dapat na managot. What? Bro, what are you talking about, man? Pero yung pong word na yun na ititreat niya po, ang impeachment complaint na po, ito, comparable sa flood control projects na mga anomalya. So, ganun po ang mangyayari. Tigilan mo ako, hindi ako luluto. nung nag-umpisa yung mga initiatives na yan to impeach her, consistent si President Marcos sinasabi niya lagi, I don't see the point bakit siya i-impeach? How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Parang nag-iba yata ngayon yung sinasabi ninyo na ngayon gusto na ng accountability kung sakasakali. Consistent po ang Pangulo sa lahat ng issues. Kung may dapat managot, sinimulan po ito doon sa Maynila. Kung may sangkot, dapat managot. So, hindi naman po pwede siguro maging excuse or ma-exempt ang isang vice president kung mayroon dapat sagutin. At Grabe, Claire Castro, pag vice president, hindi pwedeng ma-exempt, no? Sa accountability. Pero pag presidente, no, na siyang pumipirma ng budget,
excuse sa accountability. Ang labo mo naman, Castro. Diba? Ang labo po. Noong una, diba? Halatang nagsisinungaling eh. Noong una, sabi ni po ni President, hindi makikialam dyan sa sa impeachment na yan. Wala silang pakialam dyan. Eh ngayon, may pakialam na mga kaubayan. Sige, makialam kayo. Para mas lalong bumagsak ang ninyo, trust rating. Total, bagsak naman. Negative 27 na po. Baka pag maghain kayo ng impeachment ay sa susunod na survey maging 100%, negative 100% na yan. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan Colonel Manggao na-discovery ang sindikato sa gobyerno kaya nag-withdraw ng suporta kay BBM. Nako, yan po mga kaubayan. Eto po, pakinggan po natin si Ka Eric. So ito, sa Armed Forces of the Philippines, particular sa Philippine Army, na naka-assign sa training command ng Armed Forces of the Philippines, itong si Colonel Odi Manggao. At ano ba ang kanyang status ngayon? Ano ba ang indicators o implications nito sa patuloy po na paglawak ng paniniwala at pananaw ng mamamayang Pilipino? Almost 97%, close to 100% na ng mga Pilipino ang nagsasabi sa latest Pulse Asia survey na talamak, malawak at malubha na ang korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Iyon. Pag-usapan na rin natin po itong sinabi ko kanina, inilabas na hayag sa resulta ng pagkuha ng pulso at sentimiento ng mga kababayan natin hinggil sa kung paano nila tinitingnan ang antas at ang kalubhaan at lawak ng pangungurakot at pandarambong sa kaba ng bayan na nagaganap o naganap sa ilalim ng pamumuno nito ngayon ni Marcos at nila Romualdez sa gobyerno. Ang Pulse Asia survey, inilabas din kahapon, nagpapakita po ng halos 97%, close to 100%, no? 2% lang ang nagsasabi na wala silang alam o hindi sila sigurado kung talamak at malawak ang korupsyon at pandarambong. Pero ito mga karibin natin, may napansin po ba kayo sa ating mga mainstream media? Parang isang beses lang po nilang inireport ang mga survey reports na ito, no? Survey results, no? Na patuloy na pagbagsak ng trust and approval ratings ng Pangulo, no? Parang hindi po sila consistent pagdating po dito sa pagbagsak ng trust rating ng Pangulo. Pero ito lang pong naisip ko mga kaubayan, paano kaya kung si Vice President Sara Duterte ang bumagsak ang trust rating? Ano kaya ang gagawin ng mainstream media? Patuloy ba nilang ifa-follow up yung mga ganitong reports? Patuloy ba nilang kukunin yung sentimento ng taong bayan? Diba? Sila ba ay makikiisa sa taong bayan? Yun yung mga tanong Kasi pag diba? Napaka-obvious ng mainstream media natin. Mukhang mayroon po silang pinagtatakpan dito mga kababayan, no? Rambong. Samantalang 97% po ang nagsasabi na totoo at nagaganap ang malubha, malawak at karumal-dumal na korupsyon ng pundo ng gobyerno sa ilalim po ng administrasyon ni Marcos at Romualdez. And of course, atin din pong bibigyang pansin itong naging hakbang ng Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas. Ito po yung naghahabol sa mga ari-arian at mga pundo at mga pera na ninanakaw o kaya questionably ang pinanggalingan at ginagamit sa transaksyon related to terrorism, related sa kriminal na mga gawain at pati na po sa pandarambong o mga pangungurakot. At itong personalidad na si Congressman Terso Edwin Garjola ng CWS Party List, isa ito sa tinatawag na kontraktor. Kagaya din po ni Eric Yap sa Benguet at ng kanyang kapatid na si Edvic Yap ng ACT-CIS at ni Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List, no? Kababayan ko pa naman itong kulukoy na ito. Si Jojo Ang, Edvic Yap, Eric Yap, at itong sila Guardiola
ay tinatawag ito ng mga contractors. Ganon din po ito si Congressman Momo, no, ng Surigao. At sila ay mga barkada, lalo na ito si Garjola, barkada po ito ng unang sekretary sa DPWH ni Marcos, na bahagi din pala sa sindikato ayon sa pagbubunyag na nakuha natin at napakinggan at nailahad mula kina Yusek Bernardo, Engineer Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, and even sa Cabral Files, si Bunuan o yung naging unang DPWH Secretary ni Marcos ay barkada po nitong mga personalidad na hindi pa nahahabol ng lubusan at napapanagot dahil mga barkada ito ni Tambaluslos, ni Martin Tambaluslos at ni Marcos. Itong si Garjola, ngayon lang po ito nabigyang pansin, mas mayaman pa daw ito sa mga diskaya. At nakita natin sa Billionaire News support online sa kanilang ipinablish na balita, may mga koneksyon si Garjola sa mga Indian nationals na mga involved sa mga money-making business sa Pilipinas. At nakakaduda ang mga personalidad, no? Makikita nyo po ito pag i-type nyo Garjola Billionaire News online, lalabas po doon ang hinggil sa kanyang koneksyon, hindi lamang sa mga Indian nationals na ito, kundi pati na rin po sa mga diskaya. So lumabas talaga na si Garjola bilang very very close kay Secretary Bunuan noon, na membro pala ng sindikato ni Marcos, at ni Romualdez bilang DPWH Secretary, ay isa sa malakas ang loob na tumiba-tiba at mag-operate kagaya ni Saldico. Ang nakita lang natin si Saldico, no? Mayroon pa palang alipores itong sila Romualdez at sila Marcos sa katauhan nito ni Edwin Garjola. At ngayon po ay mukhang hindi na kayang dipinsahan at itago pa nila Marcos, hinabol na ng Anti-Money Laundering Council. At yun nga, billions of pesos po ang kanyang mga transactions, at ito ay tinuturo din na nagbebenta ng mga projects o broker. Kagaya nito ni Congressman Jojo ang na itinuro na rin ng mga diskaya at ng ilang pang mga contractors na nagbebenta ng projects at pinagkakakitaan nila. For example, So yan mga karabin natin, no? Talagang systematic po, no? Systematic po yung corruption sa ating bansa ngayon. Parang sinasabi nga ng iba na ito na ang pinakamalaking sindika, no? Sindikataw, okay, sindikato sa ating bansa, mga karabin natin. Illegal, okay? Illegal po silang nag-ooperate, pero lumalabas na legal po ang kanilang mga pagmumukha. Hindi sino bang hindi, diba? Sino ba ang mag-aakalang gumagawa ito ng mga illegal, mga kaubayan? Halos lahat ng mga involved, mga mambabatas. Halos lahat ng involved, mga mambabatas. Pag sinabi natin mga mambabatas, mga kaubayan, sila po ang gumagawa ng batas na ipinapatupad po ng executive, mga karibin natin. So meaning, they know the law. No? Pero they are the one who bend and break the law. Diba? program appropriations na proyekto, 10 billion. Tapos, kukontrata sila, ibibenta nila yon, ang iba mananatili sa kanila, halimbawa 4 billion. So sila mga kontrata noon, dahil mga contractor din sila, so kalahati lang ipapatupad nila. So pag sinabi mong 4 billion, 2 billion kaagad po ang kanilang diskarte para makakubra ng pangungurakot. Siyempre may partida dyan kay Marcos, kay Romualdez, kay Bunuan. So ang 2 billion lang ang ipapatupad nila. Ang 2 billion sa kanila yon. So may naiwan pa na 6 billion. Sa 6 billion na to, ibibenta nila yan sa mga contractors kagaya ng mga Diskaya, Wawaw Builders at iba pa. Pero tutubuan na nila yon, kukunan na nila ng 15%. Kaya nga minimum 40% ang nakakaltas. Sa mga projects na ito hanggang 50% wala na halos o ginoghost na lang. Pakikita lang na may mga poste, may mga mix cla ng simento pero hindi na tinatapos. Kagaya ng nangyari sa Bulacan, nangyari sa Mindoro. Itong si Garjola, ganyan ang racket niya.
At ito din po ang nangyari sa mga racket nila Eric Yap, Ed Vic Yap at itong si Jojo Ang. No, mga racket ang tawag dyan eh. Pero hindi nila magagawa yan kung walang blessings ni Martin Tambaloslos at ni Marcos. At of course, ang kanilang conduit, itong isa pang kulukoy na sindikato sa DPWH na naging secretary sa DPWH ni Marcos na siya ang naglagay. Itong si Manny Bunuan na ngayon ay tumakas na o pinatakas na nila Marcos at Romualdez. Kaya nga mga karbi natin wala nang balita kay Bunuan. Nako, kayo mga mainstream media, kayo mga investigative mainstream media. Ano na, kumusta na po si Bunuan? Diba? Kung para talaga kayo sa bayan, nako, imbestigahan nyo kung nasaan na po si Bunuan, ha? Delayed na po ang kanyang pag-uwi. Nako, dahil i-investigate. Bakit ba pinaalis pa? No? Walang nagtatanong sa inyo, mainstream media, bakit ba pinaalis pa si Bunuan? Diba? Ano, nagkasakit na? Ha? Nagkasakit na sa utak? Kaya pinaalis nyo? Grabe naman kayo, di ba? Kung sino yung secretary ng departamento na siyang pinakakurap ngayon, siya pa ang nawawala, mga kababayan. Ito kaya ang title natin, si Colonel Munggaw, ang Pulse Asia Survey at ang mga sindikato ng contractors kagaya ni Gardiola. Ayan. Ito po ang nagbunsod ng desisyon ni Colonel Munggaw na hindi na niya makayang masikmura pa at kargahin ng kanyang konsensya na magbingi-bingihan, magbulag-bulagan at maging pipi at bingi at bulag. Sa gitna po ng nagaganap na malawakan at malubha na pangungurakot at pagnanakaw sa pundo ng pamahalaan na kinakawawa ang taong bayan. Sapagkat yan nga po ang katotohanan. 97% in the latest survey ng Pulse Asia, mga kababayan, ang nagsasabi na buong Pilipino na malala, malubha at malaganap ang korupsyon. So yun, mga karibin natin na pag-usapan po kanina si Bunuan, no? Ito nga bigla akong naisip, di ba, si Bunuan nandun na po sa labas, no? Si Saldico nasa labas na rin. Okay? Si late Jose Cabral, questionable po yung pagka-dedo, di ba? Sinasabi ng iba, baka nandun na rin din po sa kung nasaan po si Bunuan at si Saldico. Baka nag-reunion na po ito doon, ha? Oh, everything is possible if you have, di ba? Lahat po ay imposible. Ay nako, anong nangyayari sa ating bansa, mga kababayan? No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Ayan. Don't forget to like the video. Maraming salamat po.